Ang pagdiriwang ng Ratha Yatra. Unang kwento, ang paglitaw ng mga poong Jagannath, una sa dalawang mga video. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Lahat ng mga kalwalhatian ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. Sino si Panginoong Jagannath? Sa sinaunang banal ng mga kasulatan, kilala bilang ang mga Veda, ito ang ibinubunyag. Kahit pa siya ay walang material na mga kamay at mga paa, siya ay nakapaglalakad at tumatanggap. Kahit pa siya ay walang material na mga mata, siya ay nakakikita. At kahit pa siya ay walang material na mga tainga, siya ay nakaririnig. Alam niya ang lahat na dapat alamin, pero sa kanya ay walang nakakaalam. Ang tawag sa kanya ay ang orihinal na pinakakataas-taasang katauhan. Shvetashvatar Upanishad 3:19. Ang banal na pangalang Jagannath ay salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay Panginoon ng Sansinukob. Ang ating kwento. Si Haring Indradyumna ay isang dakilang deboto ni Panginoong Vishnu, Krishna, Diyos. At siya ay palagi ang sabik na ang Panginoon ay kanyang makita ng harap-harapan. Sa isang pagkakataon, sa pagsasaayos ng Panginoon, may isang deboto ang dumating sa korte ni Haring Indradyumna. At sa kurso ng kanilang diskusyon, siya ay nagsimulang magsalita tungkol sa isang inkarnasyon ni Panginoong Vishnu na nagngangalang Nila Madhava. Matapos marinig ang mga paksang iyon, si Haring Indradyumna ay naging sobrang inspirado at nagpadala ng mga Brahmin, pari, sa iba't ibang direksyon upang magsaliksik at mag-usisa tungkol kay Panginoong Nila Madhava. Gayunpaman, lahat sila ay hindi matagumpay at nagsibalikan sa Kapitolyo ng siyudad ng hari. Narito ang Kapitolyo ng siyudad ni Haring Indradyumna na nasa Avanti. Maliban lamang sa isang paring nagngangalang Vidyapati. Ang Nila Madhava ay ang pagpapakita ni Panginoong Vishnu, Krishna. Ayon sa mga tradisyonal na salaysayin, ito ay ang ngalan ng poon na gawa sa sapiryo na hinihiram ng katutubong mga sabara na ang kanilang pinuno ay kinilala bilang si Vishwavasu. Matapos ang kanyang paglalakbay sa maraming mga lugar, si Vidyapati sa huli ay nakarating sa isang distrito na kung saan ang populasyon ay hindi mga tipong Aryan, tinatawag na mga Sabara. Narito ang Bharatavarsa, bansang India na ngayon. At narito naman ang rota ng paglalakbay ni Vidyapati mula Avanti hanggang Puri.
Ang Aryan ay isang tao na hindi mapagmalaki, pero tunay na deboto ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Aryan ay nangunguna. Dati, yaong mga umangking, mga Aryan ay kinakailangang mga deboto ng Panginoon. Halimbawa, sa Bhagavad Gita 2.2, pinayuhan ni Sri Krishna si Arjuna sa pagsasabing si Arjuna ay nagsasalita na para bagang hindi isang Aryan. Ang Sabara ay katutubong grupo na likas na naninirahan sa burol ng Odisha, bansang India. Ang istruktura ng kanilang lipunan ay batay sa angkanan, inoorganisa sa pinalawig na mga pamilya. Ang tribo ay sinasanay ang relihiyong animismo, sumasamba sa maraming poon at sa espiritu ng kanilang mga ninuno. Relihiyong animismo. Ito ay ang paniniwalang ang mga bagay, mga lugar at mga nilalang ay nagtataglay ng kani-kanilang mga espiritu. Ang animismo ay ginagamit sa antropolohiya ng relihiyon bilang bansag sa isang sistema ng paniniwala ng maraming katutubo. Sa lugar ng mga Sabara, si Vidyapati ay nakituloy sa tahanan ng isang lokal na nagngangalang Vishwa Vasu. Sa kanyang pagdating, ang may-ari ng bahay ay wala, pero ang kanyang anak na dalagang si Lalita ay naroong mag-isa. Sa ilang sandali lamang, bumalik na ang may-ari ng bahay at inutusan ang dalagang anak na paglingkuran ang panauhing Brahmin kung anuman ang pangkagandahang loob na serbisyong kinakailangan. Si Vidyapati ay nanuluyan dito ng ilang araw at lumaon sa espesyal na kahilingan ng Sabara. Kanyang pinakasalan ang anak na dalaga ng Sabara. Habang si Vidyapati ay naninirahan sa bahay ng Sabara, mayroon siyang napansin na kakaibang ikinikilos ng may-ari ng bahay. Gabi-gabi na lamang, ang Sabara ay lumalabas at kinabukasan, mga bandang tanghali, siya ay bumabalik taglay ang amoy ng iba't ibang pabango tulad ng alkampor, almasikle at sandalo. Tinanong ni Vidyapati ang asawa kung ano ang rason dito. At kanyang sinabi ng ama ay lumalabas, nagtutungo sa isang lihim na pook upang sambahin si Sri Nila Madhava. Matapos ang araw ding iyon, si Vidyapati ay nagkaroon ng walang humpay na kaligayahan. Katunayan, si Lalita ay pinagbilinan ng kanyang ama na huwag sabihin kanino man ang tungkol kay Nila Madhava. Pero sinuway niya ang utos na yon sa pagsasabi nito sa kanyang asawa. Si Vidyapati ay naging sabik na makita si Sri Nila Madhava
At sa bandang huli, isang araw, sa paulit-ulit na kahilingan ng kanyang anak, ang sabarang si Vishwabasu ay piniringan ang mga mata ni Vidyapati at siya ay isinama upang makita si Nila Madhava. Habang sila'y papaalis pa lamang, nagtago si Vidyapati ng mga buto ng mustasa sa kanyang kasuotan. Kung kaya, habang patungo roon, nagtatapon siya nito upang markahan ang daan. Nang kanilang marating si Sri Nila Madhava, tinanggal ng sabara ang piring at si Vidyapati sa kanyang pagkakita kay Poong Sri Nila Madhava na wala nang mangunguna pa sa kagandahan nito, siya ay nagsasayaw sa sobrang kaligayahan at nag-alay ito ng mga dasal. Tumaon, personal na nasaksihan ni Vidyapati ang awa ni Sri Nila Madhava. Nang matapos magdasal si Vidyapati, inilapit siya ng sabara sa poon. Ito ay umalis upang mangolekta ng mga bungang ugat at mga bulaklak gubat para sa pagsamba. Habang wala ang sabara, si Vidyapati ay may nasaksihang kamanghamanghang kaganapan. May isang natutulog na uwak ang nahulog sa ilog mula sa isang sanga ng puno at ito ay nalunod. Ito ay agad-agad nagtamo ng spiritual na anyong taga Vaikunta at bumalik na sa spiritual na kalangitan. Narito ang Vaikunta, spiritual na kalangitan. Sa kanyang pagkakita nito, ang Brahmin ay umakyat sa puno at akmanang tatalon sa ilog upang bilang pagsunod sa uwak na nakalaya mula sa makamaterialista nitong pag-iiral. Gayunpaman, habang siya ay papatalo na sana, may isang tinig mula sa kalangitan ang nagsabing, "O Brahmin, dahil iyon ang nakita si Sri Nila Madhava, dapat bago ang lahat ay ipaalam mo muna ito kay Haring Indradyumna. Kung kaya't ang Brahmin ay bumaba na lamang mula sa puno at naghintay. Nang bumalik ang sabara, may dala itong mga bulaklak gubat at mga bungang ugat at simulan na ang pang-araw-araw niyang pagsamba kay Sri Nila Madhava. Habang abala sa kanyang paglilingkod, kinausap siya ng Panginoon sa pagsasabing, "Sa marami ng taon, aking tinatanggap ang simpleng mga halamang gubat at mga bungang ugat na inaalay mo sa akin.
Ngayon, akin namang ninanais ang maharlikang serbisyo na inaalay ng aking debotong si Haring Indradyumna. Nang marinig ito ng Sabara, kanyang inisip na magugulangan ako mula sa aking paglilingkod kay Sri Nila Madhava. Kung kaya't ginapos niya ang kanyang manugang na si Vidyapati para manatili na lamang ito sa bahay. Gayunpaman, kalaunan, sa paulit-ulit na pagsusumamo ng kanyang anak, kinalagan na rin ng Sabara ang Brahmin at pinayagan na lamang itong umalis. Agad-agad, ang Brahmin ay nagtungo kay Haring Indradyumna at pinaalam ang kanyang natuklasan. Narito ang mahabang rota ng paglalakbay ng Brahmin na si Vidyapati mula Puri pabalik ng Avanti. Narito ang pagkikita ng Brahmin si Vidyapati at ni Haring Indradyumna. Sa kanyang dakilang kasiyahan, ang hari na nagsama ng maraming tao ay nagtungo roon upang kunin si Sri Nila Madhava. Mula sa mga buto ng mustasang inihagis ni Vidyapati sa daan, tumubo na ang mga ito. Kung kaya't sa pagsunod sa mga halamang ito na may dilaw na mga bulaklak, natunto ng hari ang landas patungo kay Sri Nila Madhava. Gayunpaman, sa kanilang pagdating sa puok na yun, hindi nila nakita si Sri Nila Madhava. Dahil hindi niya nakita ang magandang anyo ng Panginoon, kinubkob ni Haring Indradyumna ang nayon ng mga Sabara at dinakip ang Sabarang si Vishwa Vasu. Pero sa isang iglap, may tinig na nagmula sa kalangitan ang sinabi sa hari na, "Halagan mo ang Sabara. Mula sa tuktok ng burol na ito, kailangan mong magtayo ng isang templo. Sa templong ito, ako bilang si Daru Brahman, ang absolutong katotohanan na inihahayag ng anyong kahoy ay iyong makikita. Hindi mo ko makikita bilang si Nila Madhava." Upang mag-itayo ang templo, si Haring Indradyumna ay nagsaayos na magdala ng bato mula sa lugar na kung tawagin ay Baulamala
sa pamamagitan ng paggawa ng kalsada mula doon hanggang sa burol ng Nila Kandara. Ang banal na tahanang Sri Kshetra o Puri ay nasa Hugis Koncha at sa puso niyon, ang hari ay nagtaguyod ng isang bayan na pinangalanang Rama Krishnapura at doon niya itinayo ang templo. Narito ang Puri na Hugis Koncha. Ang templo ay may sukat na 60 kubiko pailalim sa lupa at tumayo ng 120 kubiko mula sa ibabaw ng lupa. Ang kubiko ay ang pagsukat gamit ang braso mula siko hanggang sa dulo ng gitnang daliri kapag ang braso at mga kamay ay nakabanat. Sa dulong itaas ng templo, ang hari ay nagtayo ng kalasa o bilog na tuktok at sa itaas niyon ay ang chakra. Ginawad niya na ang templo ay may gintong mga dekorasyon at mga hiyas. Kalaunan, dahil sa kanyang pagnanais na basbasan ni Panginoong Brahma ang templo, si Haring Indradyumna ay naglakbay patungo Brahmalok at nanatili roon na mahabang panahon habang kanyang hinihintay si Brahma. Narito ang paglalakbay ni Haring Indradyumna mula planetang daigdig hanggang sa tahanan ni Panginoong Brahma. Gayunpaman, sa mga panahong iyon, ang templo na napakalapit lamang sa dagat ay natabunan ng buhanging nagmula sa baybayin ng dagat. Sa Bhagavad Gita, mayroon tayong impormasyon tungkol sa haba ng buhay ni Panginoong Brahma. 1,000 beses mas mahaba pa sa 4 na pinagsama-samang mga yuga, panahon, o 4,300,000 times 1,000 ay ang bumubuo ng 12 oras ni Brahma. Kung kaya't sa oras ni Brahma, ang 1 segundo pa lamang niya ay katumbas na ito ng 1 taon sa ating solar na kalkulasyon. Si Panginoong Brahma ay ang may likha nitong ating sansinukob. Habang si Haring Indradyumna ay nasa malayo, una si Suradev at pagkatapos si Galamadhava ay ang naging mga hari ng lugar na iyon. Si Haring Suradev, si Haring Galamadhava. Si Galamadhava ang nagpalitaw o nagpahukay ng templo mula sa ilalim ng buhangin, kung saan ito ay natabunan
ng mahaba ng panahon. Gayunpaman, sa maikling panahon lamang matapos ang templo ay muling mailabas, si Haring Indradyumna ay nagbalik mula sa tahanan ni Panginoong Brahma. Narito ang tahanan ni Panginoong Brahma, ang Satyaloka o Brahmaloka. At narito naman ang Prithvi o ang planetang daigdig. Sinabi ni Indradyumna na siya ay ang may-ari at ang nagtayo ng templo. Pero si Galamadhava ay ipinagpupumilitang siya raw ay ang nagtayo nito. Sa isang punong baleteng malapit sa templo ay may isang uwak na busandi na namumuhay roon ng marami ng taon. Inaawit ang mga kalwalhatian ni Panginoong Rama. Si Panginoong Rama ay isang inkarnasyon ni Panginoong Vishnu, Krishna. Siya ay naghari noong Treta Yuga, mga 2 milyong taon na ang nakararaan sa Ayodhya. Kasama ang kanyang konsorte o asawang si Sita Devi. Siya ay ang katauhan ng kagalantihan at kabanalan. Sita Rama ki Jai! Sa kanyang tahanan, sa mga sanga ng punong balete, ang kabuuang pagtatayo ng templo ay nasaksihan ng uwak na ito. Si Haring Indradyumna ay ang tunay na may-ari at ang tunay na nagtayo ng templo. Kanyang siniwala na si Haring Indradyumna talaga ay ang tunay na nagtayo ng templo at sa kanyang pagkawala, iyon ay natabunan ng buhangin. Kanya ring sinabi na si Haring Galamadhava ay ang nagpahukay lamang ng templo. Dahil itinago ni Galamadhava ang katotohanan, inutusan siya ni Panginoong Brahma na tumira na lamang sa labas ng lupain ng templo, sa may kanlurang bahagi ng lawang tinatawag na Indradyumna Sarovara. Si Haring Indradyumna ay nagdasal kay Panginoong Brahma na basbasan ang templo at ang kapaligiran nito. Tinawag na Sri Kshetra na nagbibigay ng pinakamataas na kalayaan mula sa makamaterialistang pag-iiral. Pero ang sabi ni Panginoong Brahma ay, itong Sri Kshetra ay inahahayag ng sariling panloob na kapangyarihan ng pinakakataas-taasang Panginoon mismo. At ang pinakakataas-taasang Panginoon mismo ay ang siyang nagpapakita ng kanyang sarili. Kung kaya't hindi nasakop ng aking kapangyarihan ang ilagay pa ang Panginoon dito. Si Panginoong Jagannath at ang kanyang tirahan ay walang hanggang nang
nakahimpil dito sa material na mundo dahil sa kanyang awa. Kung kaya't simpleng maglalagay na lamang ako ng bandila sa tuktok ng templo at ibibigay ang pagpapala na sa sinumang mula sa kalayuan ay makikita ang bandilang ito at yuyukod, mag-aalay ng kanyang nakadapang paggalang, ay madaling makalilibre mula sa makamaterialista niyang pag-iiral. Lumaon na hinaan na ng loob si Haring Indradyumna dahil sa sobra ng pagkaantalang ng kanyang makita si Sri Nila Madhava. Sa desisyong ang kanyang buhay ay wala ng saysay, siya ay umiga na lamang sa kama ng mga damong kusa at determinadong itakwil ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ang damong kusa. Sa mga oras ding iyon, sa panaginip, si Panginoong Jagannath ay kinausap siya ng mga sumusunod. Mahal kong hari, huwag ka nang mabalisa. Ako ay darating na lumulutang sa dagat sa aking anyong kahoy na Daru Brahman sa isang lugar na kung tawagin ay Bangkimuhan. Itutuloy. Marami pong salamat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Itay ko, Haribo. Haribo, Itay ko, Itay
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. 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 Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gora Bhakta Vinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gora Bhakta Vinda. Jaya Jaya Saraswarup Ananda Paramahamsa. Jaya Jaya Saraswarup Ananda Paramahamsa. Jaya Jaya Siddha Swarup Ananda Paramahamsa. Jaya Jaya Siddha Swarup Ananda Paramahamsa. Jaya Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev.